So let's say meron tayong 3x plus 8, then less than or equal 5x minus 2. So ito naman guys is inequality. So difference sila ng, magkaiba sila na ito kasi naka-equal sign. So bali magkakaroon tayo dito ng set of numbers na possible solution. No? So yan. So meron tayong given na 3x plus 8 less than or equal 5x minus 2. So same process guys. So lipat mo lang yung mga variables sa kabilang side, yung constant sa kabila. So, copy natin yung 3x. Yung 5x, magiging negative 5x. Copy mo na yung symbol. Then, yung negative 2, copy lang din. Then, yung plus 8, magiging minus 8. Then, 3x minus 5x, that is negative 2x. Then, copy lang yung symbol. Negative 2 minus 8, that is negative 10. Then, yung negative 2, divide natin both side. Then, copy natin yung x. So, ito guys, sa inequality, kapag nag-divide ka ng negative na coefficient, or ng number na negative, nagre-reverse yung symbol. So, from less than or equal, maging greater than or equal siya. Then, negative 10 over negative 2, that is positive 5. So, ito yung magiging sagot natin. So, set of numbers siya na greater than or equal sa 5. So, ibig sabihin, kung meron kang number line, kung ito yung 0 natin, then, syempre, meron tayong 5. Lagay mo yung 5. Dito part yung kasi positive. Pag negative sa kabila. So, kapag mayroong or equal siya, yung 5 natin is kasali siya sa set ng solution. So, shaded dapat. Kasi pag hindi, naka-open circle lang. And remember, pag binasa mo yung solution that is greater than or equal, so pag greater than, pupunta dito sa kabilang side. So, ibig sabihin, ito yung mga possible solution set. And kung gagawin mo siyang interval notation, left to right lang yung pagbasa. Copy mo yung 5. Then, dahil papunta sa right, positive infinity yan. Then, kapag may shade, included, bracket, then, yung infinity, parenthesis. Ito yung interval notation niya, guys. But doon nagiging iba pag nag-divide. Inequality yan. So, try mo, kuha ka ng 6. Lag mo dito, kung tama. Or 5. Try mo ilagay yung 4 or 0 dito, kung magiging equal. Pwede kasi pwede ka mag-test point. Like, kunyari, like tayong 0. Pero alam natin kasi yung 0 is, hindi siya solution, di ba? So, kung 0 yung x dito, cancel na tong dalawa. Then, pag binasa mo siya is 8 less than or equal to negative 2. Magiging mali. So, let's say 6 yung ginamit mo. 3 times 6 is 18 plus 8. Magiging 24. 26. Tama. Less than or equal to 30 minus 2. So, magiging 28. So, 26 is less than or equal to 28, which is correct. Anyways. Sagutin nyo to. Nagulat ako eh. Number 7. So, ito guys, no? Waitin natin. Plug ko lang. Tapos yung page. Dito ko tayo ipopost guys sa page. Page 5. Kasi meron tayong negative 4 times 26 minus y then greater than 12. Ano magiging sagot? So, meron tayong given na negative 4 times 26 minus y greater than 12. So, distribute lang guys. So, negative 4 times 26, that is negative 4, 2, 8, 9, 10. So, magkakaroon tayo ng 104, negative 104. Then, negative 4 times negative y. Magiging positive yan, 4y. Then, less than yung 12. Then, lipat lang natin guys, yung negative 104. So, kakopy lang natin yung 4y. Then, greater than yung 12. Tapos, yung plus 104 natin. Then, after that, magkakaroon tayo ng 4y.
greater than 12 plus 104, that is 116, di ba? So, ngayon, pag dinivide natin by 4, magkakaroon tayo ng y greater than yung 116 divide 4. Ay, dapat pala nag-divide ko na siya kagad, no? Anyway, sinistribute ko siya eh. Pero pares lang naman yun. So, meron tayong 116 over 4. So, yung 11 divide 4, that is 2. Yung matitirang 3, magiging 36. So, 36 divide 4, that is 9. So, magkakaroon tayo ng 9 greater than 29. So, ibig sabihin guys, pag ginawa natin siyang interval notation, lagyan natin sa number line para ma-visualize. So, kung ito yung 0 natin, then dahil positive 29 siya, ito yung 29 natin, let's say. So, kapag walang or equal, hindi kasali yung 29. So, open circle lang siya. And pag binasa natin yung given, greater than, pupunta siya sa kabila. At pala pataas yung ano ko. Pag ganito na lang. Kasi y yun eh. Di ba pag y, nakatayo? Anyways, basta gets sana. Gets? Basta positive. Kasi di ba sa x and y coordinate sa plane, ito yung x, tsaka ito yung y. So, ibig sabihin, dapat nandito dapat. 29 natin. Then, pataas. Wala, binisualize ko lang kasi kung variable x yan, di dapat naka-horizontal. Pero, I think gets naman yun. So, kung variable lang naman yung pinagkaiba, pwede naman yun eh. Basta naiintindihan mo yung yung ginagawa. Diba? And kapag ginawa natin siya ng interval notation, guys, so, ito yung 29, papunta siya ng positive infinity. Nilagay mo infinity mo, positive. And dahil nga hindi kasali yung 29, excluded siya, parenthesis yung ginagamit natin. So, ito yung kakalabasan, no? Kasi kung gusto mo i-check, pag nilagay mo dito yung 29, nyari, 26 minus 29, that is negative 3. Negative 3 times negative 4 is positive 12. Yung 12 ba is greater than 12? So, mamamali siya. Kasi dapat equal, di ba? Kaya excluded yung 29. Anyway, sana naintindihan. Ay, sige, paliwanag natin. Ginagamit natin, guys, yung bracket tsaka yung parenthesis. Depende kung ano yung bilog natin dito. Kasi ito, guys, consider to kapag meron kang ganito. Kapag meron kang or equal or shaded, ito kasi included yan. Ibig sabihin, yung part ng point na binilugan mo na may shade, bracket yung gagamitin mo. Then, kapag naman wala, excluded yan. So, parenthesis yung ginagamit. Then, pagdating sa mga infinities, like positive infinity tsaka negative, parenthesis lang yung ginagamit. So, ayan. Tulad dito sa kabila, yung 5 natin is may shade. Kaya siya may bracket. Gets? Sundan. Number 8. So, let's say meron tayong 2x minus 5 over 3 minus 1 greater than x over 4. And number 8, that is 2x minus 5 over 3 minus 1 greater than x over 4. Solve na natin, guys, no? So, basically, kung gusto mo siya mawala ng denominator kagad, pwede mong gawin yan. Multiply natin siya both side by LCM nito. Pero kung ayaw mo, okay lang din, like, samahin mo to. LCD ka lang dito, na part. Maraming way kasi to solve to, guys, eh. Pero, kung anong trip mo, pwede naman, no? So, kung meron tayo dito, guys, na 2x minus 5 tsaka over 3, pwede natin i-combine, sabi ko kanina.
Or pwede na sa kabila lahat actually. Gulo nga paulit-ulit, no? So, ano ba mas trip nyo? LCM na lang, no? Sige. So, basically, copy lang natin. So, pag kinuha natin LCM guys, yung least common multiples ng mga denominators natin, meron tayong 3, dito 1, kasi over 1 to eh. Then, meron tayong 4. So, kapag in-skip count natin yung 3, 1, tsaka 4, yung number na tatamaan nila is 12. Diba? Yung unang number na tatamaan nila. So, ibig sabihin guys, lahat ng terms dito sa loob ng bracket natin is distribute natin o may multiply natin ng 12. So, pwede mong unahin sa divide, tsaka mo siya i-multiply sa numerator para hindi ka mahirapan. Or pwede rin multiply mo yung numerator dito, tsaka mo siya i-divide by 3. Pero mas madali kung i-divide muna natin eh. So, bali ganito. So, meron tayong 12 divide 3, that is 4. Then, copy lang natin yung numerator. Then, yung 12 times negative 1, magiging negative 12 yun. Then, copy lang natin yung symbol. Then, yung 12 divide 4, that is 3. Then, copy lang natin yung x na numerator. Then, syempre, same process katulad kanina, distribute lang natin. So, meron tayong 4 times 2x, magiging 8x. Yung 4 times negative 5, magiging negative 20. Then, minus 12. Then, yung symbol, then 3 times x is 3x. Then, combine lang natin itong constant. So, 8x. Yung negative 20 minus 12, that is negative 32. Then, greater than 3x. So, may variable, lipat natin itong isa sa kabila. So, magkaroon tayo ng 8x, 8x. Then, yung 3x magiging minus 3x. Then, yung symbol. Then, yung 32 natin na negative, magiging 32 pag nilipat sa kabila. Then, yung 8x minus 3x, that is 5x. Then, greater than 32. Then, divide lang by 5. So, magkaroon tayo ng x, which is greater than 32. So, yun siya guys, no? So, same process guys. Kung gusto mo siya i-interval notation, graph mo lang. So, ito yung 0. Yung 32 over 5 natin dahil positive siya. So, ibig sabihin, something nandito siya sa right ng 0. Then, kung wala siyang or equal, ibig sabihin guys, ito is excluded. So, open parenthesis. Open circle. And dahil greater than, papunta siya ng right. So, pag binasa natin yung graph, nag-start tayo sa 32 over 5. Papuntang positive infinity. So, parenthesis. Dahil excluded nga itong 32 over 5 natin. Parenthesis din to. So, ganun siya ginagawa. Ayun, ako ulit ako pag may gift. Nagbago na kasi ako eh. Isa na akong gahaman guys. 9. So, let's say meron tayo negative 7. Then, less than 3x plus 2. Then, meron pa tayong ganito. So, meron tayong negatives. Pag binasa to guys, unahin mo yung gitna. Like, 3x plus 2 greater than negative 7 but less than or equal to 11. Ganun siya binabasa eh. Unahin mo yung gitna, basahin. 8 man natin yung sa loob. Tanggalin natin yung 2. So, maga-minus 2 tayo both sides. Then, pag inad natin yon, yung negative 7 plus negative 2, magkakaroon tayo ng negative 9. Then, yung symbol. Then, yung symbol ulit. Yung 11 minus 2, that is magiging 9. So, para ma-isolate yung variable x, mag-divide tayo ng 3, both side ulit. Then, yung negative 9 over 3 is magiging negative 3. Copy lang yung symbol. Yung 3x over 3 magiging x. Then, ito magiging 3 naman. So, ito yung magiging sagot natin. Ayan, katulad nga ng ginawa nila. Wait lang, may puzzle. May puzzle.
Nagpapuzzle na naman. Wait lang guys. Yun. So, yun. So, meron tayong negative 3 or x is greater than negative 3 but less than or equal to 3 na. So, pag in-wrap natin siya guys, so sa number line natin, pag ganito kasi guys, nasa middle yung sagot niyan eh. So, which means, kung ito yung 0 natin, ito yung positive 3, ito yung negative 3 natin. So, remember, sa part na to, wala tayong or equal. So, ibig sabihin, itong negative 3 natin is open circle lang siya. Then, yung kabila naman, meron tayong or equal, which is yung 3 natin is shaded. So, pag ganito yung given guys, sa gitna yung x, ibig sabihin nasa middle yung sagot na. Sabihin ito yung sagot. So, pwedeng maging sagot si 0 pag sinubstitute natin dun. And, pag binasa, start tayo sa negative 3 hanggang kay 3. Wherein yung negative 3 natin is excluded, hindi kasali, pero yung 3 natin is included. So, may ganyan tsura ng interval notation natin. Sundan. Clear ba yan? Clear. Crystal clear. So, meron tayong 5. Gagi, alis pa lang bukas. Minus 2. So, 5 minus 2 times x minus 1. Then, greater than or equal sa 3 times x plus 4. Calculus. Wala. Yung mga calculus natin guys na basics, na post ko na yun sa YT. Check nyo yung YT. If ever. Pero mas masarap manood sa live no? Joke lang. Same process din yung guys no? So tapos na tayo sa equation and inequality na ito. Pero yung mga post na ako na ito guys, madami na akong post. Naka-playlist. Sa Facebook, magpo-post pa lang ako. Mas maganda talaga sa live pag may nag-send. Tama ba? Tama yan. Anyways guys, so same process. So copy natin yung 5. Distribute natin tong negative 2 sa x, may negative 2x. Then negative 2 times negative 1, may positive 2. Copy lang yung symbol. Same process. Magiging 3x. Then plus 12. Then syempre, pag samasamahin natin yung mga same terms, pero simplify muna natin ito na. So yung 5 plus 2 magiging 7. Then copy lang natin negative 2x. Then yung symbol. Then yung 3x plus yung 12. So, meron tayo ditong variable na negative 2x. So, lagay natin dito yung negative 2x. Then, yung 3x natin guys, pag nilipat, magiging minus 3x na. Copy lang yung symbol. Then, yung 12 copy natin. Yung 7 na positive, pag nilipat, magiging negative 7. So, yung negative 2x minus 3x, that is negative 5x. Then, yung symbol. Then, yung 12 minus 7, that is 5. So, mag-divide tayo both by negative 5. Makukuha natin yung x. Then, dahil nag-divide tayo ng negative, magre-reverse yung sign. So, yung 5 over negative 5 is negative 1. So, ito yung magiging sagot natin. So, pag ginagay natin sa number line, ito yung number line natin. Kung ito yung 0, dahil negative yun, mag-add tayo ng negative 1 dito. Then, meron tayong R equal guys, no? So, ibig sabihin yung negative 1 natin is part ng solution set. So, shaded. Then, dahil less than, papunta siya ng left. So, yung solution set natin guys, mag-start tayo sa left, which is sa left. Tumiyok pa. Mag-start tayo sa left, which is negative infinity yon hanggang negative 1. Wherein, pag infinity, sabi natin parenthesis. Pero kapag may shade yung point natin,
included yon. So, ito yung magiging sagot natin. Kung interval notation. Sundan? Hindi. Malinaw yun, I think, kasi maganda yung pagkaka-explain ko eh.